Mahigit sa 100 individual mula sa 4 na bayan ng Cagayan inilikas dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Sundan sa report. Magdamag na naranasan ng pabugso-bugsong hangin sa ilang bahagi ng Cagayan. Nakaranas ng panakanakang ambon sa Baggao. Sa Santa Ana, magdamag na nagbantay ang mga kawani ng MDRRMO sakaling may i-rescue. Kasi nakabantay yung sa EOC ng mga bawat barangays ngayon. Kasi ongoing yung monitoring namin sa kanila. Mag-aalas 7 kagabi, September 2, nang lumikas si Nanay Cecilia kasama ang 2 apo sa barangay hall ng Kasagan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mahirap mampak kasi mababaha doon. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO, umabot sa 110 na individual ang inilikas mula sa Santa Ana, Claveria, Gataran at Baggao. Pero pinayagan na rin silang makauwi kaninang umaga dahil maayos na rin ang lagay ng panahon. Gayunman, ang mga trabahador na ito napapunta sana sa Divilacan Isabela. 2 araw nang stranded sa San Vicente Port. Bawal pa rin kasing bumiyahe ang mga ferry boat. 2 araw na po namin yan. Dahil may bagyo daw. Sabi nila ma'am, ngayon palang maglantol, mayos naman po. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin habang patuloy na umiiral ang no-sail policy. Sa ngayon, nasa below normal level ang antas ng tubig sa mga major river systems sa probinsya ng Cagayan. Pero sa kabila niyan ay nakamonitor ang PDRRMO, lalo pat ang probinsya ng Cagayan ang catch basin ng tubig mula sa upstream. Wala namang naitalang pagbaha bunsod ng epekto ni Bagyong Enteng. Possible din sa lahat ng uri ng sasakyan ang lahat ng kalsada at tulay sa probinsya. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.